dear beloved, Boss Mike, Cervera. DA ang pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas dahil po sa sa ayuda sa loob ng 10 araw bago nga ho yung eleksyon sa May 12. Balisunod ho yan sa common. Kita nyo, no, nakakalungkot. Yung matagal nyo nang minimithi, hinadlangan pa ni Sara Duterte. Diba? At saka ni Harry Butete. Diba? Yan, sila ang humadlang dyan. Sino? Si Sara Duterte at saka si Harry Butete. Yan, no? 20 kilo. 20 kilo. 20 kada kilo ng bigas. Suspendido muna. Oh, kita nyo? Bakit? Hinarangan nila eh. Oh, sino ang tinamaan? Di ba kayo rin? Kapwa DDS nila. Kaya sabi ko sa inyo, mga DDS, wala talagang pagmamalasakit sa inyo. Si Sara. Biruin ninyo, pagkakataon nyo na yan ha, na makabili ng 20 pesos na bigas, hinadlangan pa niya. Yung ba ay pagmamahal? Hindi. Ano yon? Para lang sa sarili niya. Yan. Kasi kayo hindi kayo nakikinig sa akin Makinig kayo! Oh, bakit? Resolution 11060 para hindi ho yan magamit sa pangangampanya at maiwasan ang isyu na ginagamit ho yan sa pamumulitika. Pinangunahan naman nga ho kahapon kabrigada ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang rollout ng NFA rice na pinilahan ho ng mga taga-Visayas. Kita nyo, pinilahan na ho yung kahapon tapos sinuspindi bigla. Kasi nga po mga kababayan, babango ang pangalan ni Pangulong Bongbong. Baka daw po dahil sa pagbango ng pangalan ni Pangulong Bongbong, mga kababayan, ito lang yan ang masasabi ko dyan. Matagal nang mabango ang pangalan ni Pangulong Bongbong. Mas lalo lang bumabango, parang yung bigas na tag 20 pesos. Ang bango pala nun, mga kababayan, yung tag 20 pesos na bigas na programa ng gobyerno, ang bango-bango daw Kapag ka daw inamoy nyo, mga kababayan, mas mabango pa yung bigas kaysa amoy ni Sara. Ano pala yun? Maasin ba yung amoy ni Sara? Hindi ko kasi naaamoy yan, mga kababayan Pero yung bigas, talagang viral Ang bango-bango Oo, meron pang isang netizen na nagsabi, mas mabango pa kay Sara tong bigas na to. Ay! Grabe yan pa, amoy nun. Ano ba, maantot? Naanggot? Naanggot niya? Naanggot niya ta? Ang agkaw-kaw-kaw? Ay, grabe, mang kaw-kaw-kaw! Oh. Uy, grabe! Ikaw-kaw mo, Aji, danom ti prime water. Sara, agkaw-kaw ka, danom prime water. Tapno, tapno manayunan lati. Tapno manayunan lati. Ikaw-kaw mo di prime di danom ti prime water. Okay na, tapno, matitano ka. Ito na, pasok. Tiniyak naman ng kalihim na walang problema sa mga ibinibentang bigas ng pamahalaan. Wala naman problema talaga. Sila lang ang may problema. Yung bang kabutihang loob na lang hinahadlangan. So ang problema nila, inggit lang talaga. Kasi mga kababayan, yun na nga, kapag ka nailunsad, nagtuloy-tuloy yan, na taon, na eleksyon, baka mamaya, kahit si Bato, si Bongo, di na manalo. Diba? Kahit si Bato, si Bongo, di naman nanalo. Oo. Ganun yun, mga kababayan. Siningit ko lang. So, mga DDS pakiulit ko lang, hindi to tanim ebidensya at hindi to tanim intriga. Ito ay ang sisihin nyo kung bakit ito nasuspinde, sisihin nyo si Sara Duterte. Baka sisihin nyo na naman ng gobyerno, sasabihin nyo na naman, sabi nila meron, tapos wala naman. Pinaatat nyo lang kami. Totoo yung sinasabi ni Sara, inuutol nyo lang kami.
Mga bobo kayo. Si Sarah nga nagpahinto. Oh. Eto na. Punta na natin tong bagong intriga ng dalawa. Sinong intriga? Di syempre kanino pa ba magmamana? Kay Duterte, papunta kay Sara, at papunta sa mga alagad niya. Sino mga alagad? Eto, pasok. Hoy, kinabahan si Libayan. Baka akala siya yan. Libayan Kinakabahan ka sa tuwing meron ako ipapakita. Kapag nagsabi kong nagtatanim ng intriga, akala mo ikaw kinakabahan yung mga yan eh. Akala, ipapakita ko yung mga mukha nila rito eh. Libayan, tama na lang na ikaw. Pag dinagdagan ko pa, baka masira na yung channel ko. Oo, di ba? Di ba, tama na ikaw. Oo, pag sinama ko pa yung mga aso mo rito, Diyos ko po! Mapupuno ng pangit sa channel ko! Kita mo to? Nakikita mo ba itsura niyan? Konti na lang, kamukha mo na yan. Ito na. Atat na atat. Nakikita mo ba yung itsura? Putik na yan, Ha? Sa lahat ng tao, ang muscle nandito sa mata nito. Kita mo, ilang ano yan, ha? Ilang packet na yung muscle sa mata niyan. 6 packet na yan. 3 rito sa kanan, 3 dito sa kaliwa. Aba, oy, Rocky, congrats ha! Abay, nagbunga na yung ginagawa mong pag-e-exercise. Nagka-muscle ka na! Yun nga lang, nasa ilalim ng mata mo yung muscle mo. Oo. Eto na, mga kababayan. Eto na, tignan nyo na lang yung mukha, mga kababayan. Oo. Pasok. Pasok. Alam nyo ba ho, talagang atat na atat sila, makasuhan ako. Dapat non-bailable para mapatay nila itong Facebook at saka YouTube natin. Parang ginawa doon kay Pastor Kibuloy na kapag nagkaroon ng kaso na non-bailable, unang-una silang tatakbo sa Facebook. Grabe, yung mukha ni, ni Rocky, Parang kulang na lang, mga kababayan. Parang na-aksidente ng 10 beses, Tignan nyo, mukha, Para bang na-aksidente ng 10 beses. Oo, tignan nyo naman ang itsura at figura noon. Yung itsura ni Roque, nagmamaganda noon, mga kababayan. Ay kahit na namumutok ang tiyan, at kahit na, mga kababayan, paulit-ulit na lang yung nilalagay niyang wig sa ulo. Nakakakuha pa ng gwapo. Kita nyo? Ngayon, mga kababayan, wala na Para bang nilayasan bigla ng swerte niya, at pumalit, puro na lang yung kamalasan. Yung para bang tulad ng topic natin kahapon, pag kinadyot ka ng kamalasan, tuloy-tuloy na yan. Diba? Tuloy-tuloy na ho, mga kababayan Minalas na ng husto Aloy, kawawa yung itsura mga kababayan Pag minake-upan yung mukha nito, salamin na lang kulang. Salamin Oo, sasalaminan natin yung buong mukha, hindi salamin sa mata. Salamin sa buong mukha. Yun na lang kulang. Oo, pag na-make-upan. Lalo pa, mga kababayan, pag ako nag-make-up dyan. Pag ako nag-make-up, pang 1 linggo yan. Pang 1 linggo. Oo, tatagal yan. Ay, ako. Diba, mga kababayan? Pang 1 linggo talaga pag nag-makeup ako. Oy, nako, mga kababayan. Oo, tuloy. Hindi po yung mangyayari. Kasi ngayon pa lang po, pinagbigay alam ko na sa Facebook na ako ay asylum seeker dito sa lagi ka naman ganun Uy, Rocky, umuwi ka na kasi. Gumagana ang hustisya. Gumagana ang mga korte sa Pilipinas. Sabi nyo nga. Diba? Sabi nyo nga. Gumagana naman ang mga korte at meron naman tayong mga hukuman sa Pilipinas. Bakit di ka umuwi? Ganun lang yun Diba? At ang dahilan na ako nga ay asylum seeker ay dahil doon sa tinatawag na unjust nagtatago, mga kababayan, sa tinatawag na asylum seeker. Eto pong si Rocky ngayon. Diyan na lang po kumakapit yan. Oo. Kasi nga naman, pag kumapit yan, sa buhok niyan, malamang, baka lalong malos yan. Malulos lalo yan, mga kababayan.
Tuloy. prosecution. Hindi lang po dahil sa contempt order ng Congress, hindi lang po dahil dun sa incitement to sedition, pati na po yung kaso na kabinbin sa DOJ ngayon. Ang dami mong kaso pala, no? Kita nyo, sa kanya nagaling, dami niyang kaso. Oh, dami mong kaso, Rocky, no? Oh, kaya hindi na ka na namin masisisi kung bakit ganyan ang itsura mo. Di ba? Oo, Bunny Boy, ano? Oo, 40 days, grabe ka naman. Seni Pilya, thank you naman. Si Roque, tignan nyo mukha. Masisisi nyo pa ba kung ganyan ang itsura niya? Kayo kaya, ang tatarin ng kaso. Siyempre, mga kababayan, tignan nyo itsura niyan. Nalalayo pa ba yan? Kay yung uncle nyong nagtatago na lalaki siya. Di ba? Ayan. Siyang siya. Tuloy. Na non-bailable po qualified human trafficking. At Kita nyo mga kababayan yung mata nyo. Di ba? Non-bailable daw yung kaso niya. Pero mga kababayan, napansin ko, tignan nyo, hindi na ho pantay yung mata niya. Yung isang mata niya parang mata na ng digong. Aba, mga kababayan, anong nangyari? Hindi kaya na-stroke talaga yung kalahating katawan niyan? Kasi ulaglag na yung isang mata. Ayan pansinin nyo mga kababayan, pansinin nyo. nyo pa yung kasong yan, ha? Di ba mga kababayan, Thought lang ako. Hindi ako kasama dun sa unang Di ba? Oo nga, Roque. Hindi lang paling ang bunganga mo. Pati yung mukha mo, paling na. Grabe. Ano na nangyari dito? Siguro na mild stroke nga. Rocky, na mild stroke ka ba? Na mild stroke ka? Baka naman na mild stroke ka. Di ba? Dapat hiniling mo na lang tuloy-tuloy na. Sige, baka sakali lang pwede niyang hilingin na, Lord, tuloy-tuloy mo na. Nang mawakasan na ang paghihirap ko dahil sa pagnanakaw ko. Lord, patawad. Ako'y naging makasalanan. Putik na yan, mga kababayan. Di ba? Naging makasalanan. Kasuhan, nagsampa lang sila ng supplemental complete affidavit na dinadawit ako kuno. No? Pero lagi ka nagsusumbong sa tao, wala nang naniniwala sa'yo. Karamihan sa nanonood sa'yo, nakikichismis lang. Para bang akala mo naaawa sa'yo? Hindi. Karamihan ng nanonood sa'yo, natutuwa lang. Natutuwa sa nakikita nilang pinagdadaanan mo. Alam niyo kasi siguro, mga kababayan, dahil nanonood si Shiro Kansake at si Mactan Dame dyan, abay akala niya, supporter yan. Hindi niya alam, mga kababayan, maraming nanonood na sinusubaybayan at yun ang kinatutuwa kapag nakikita kang ganyan. Kininan. Di ba mga kababayan? Ganun yun! Eto na. Hindi yan ang topic natin, siningit ko lang. Pinakita ko lang ang kanyang itsura. Mga kababayan. Ayan tignan nyo, bagsak na mata niya. Hindi hubalag yan. Malamang, na-stroke na yan. Our beloved Boss Mike Cervera.